Hello, Matlang people! Welcome sa It's No Time! Claims and Learning, hashtag Learn Together. Bahagi na ng kultura ng mga Pilipino ang pagdiriwang ng kaarawan ng kanilang mga patron o yung tinatawag nating piyesta. Bukod sa handaan at mga parada, isa pa sa mga nagpapadagdag saya sa pagdiriwang na ito ay ang peryahan. Ano nga bang pag-uusapan natin sa araw na to? Value of random variable. So this is the most essential learning competency for this topic. For our target goals, number 1, give the sample space of an experiment. Number 2, find the value of a random variable. And number 3, value the knowledge about the concept of random variables. Now let's have a quick review about our previous topic. So we have two types of random variables, the discrete and the continuous. Kapag discrete variables, yung value nito is being obtained by counting or binibilang. While the continuous variables, its value is being obtained by measuring. Ngayon, dako naman tayo sa peryahan. Ayan. Sino na sa inyo ang nakapunta na sa peryahan? Ayan, tuwing may piyesta, isa sa mga palatandaan ay kapag meron ng perya yung isang lugar. So, marami tayong makikita mga examples sa pwede natin gamitin para pag-usapan natin yung topic natin sa video na to. Unang-una na dito ay ang beto-beto. So, sino na dito nakalaro ng beto-beto? So, beto-beto is a dice game. So, 3 dice yung ginagamit dito and then tataya yung manlalaro kung ano yung nakikita niyang lalabas after rolling the 3 dice. Juan is playing a game called beto-beto. The random variable x represents what happens when Juan rolls the dice. So let x be the random variable representing the number of odd numbers that occur after he rolls the dice. So I'll be using the table diagram para ma-identify ko lahat ng sample space ng beto-beto. First column, sinulat ko or nilagay ko dyan kung ano yung mga possible outcomes ng first die. And sa second o first row naman ay yung mga possible values din ng possible outcomes ng second die. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 for both dice. So combining them, we'll have 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 6, 3, 1, 2, 3, 6, 4, 1, 2, 4, 6, 5, 1, 2, 5, 6, 6, 1, 2, 6, 6. So as you can see class, we only have 2 combination of numbers. Pero sa beto-beto, di ba, we have 3 dice. So ang gagawin lang natin, lahat ng mga possible outcomes na to, itong 2 combination of numbers na to, ipa-partner or i-combine ulit natin sila sa mga possible outcomes ng ating third die. So dito muna tayo sa 1, 1 to 1, 6. So yung 1, 1 to 1, 6, i-combine natin ulit siya sa possible outcomes ng third column or third dice. So we have 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 1, 6, 1, 2, 1 to 1, 2, 6, 1, 3, 1 to 1, 3, 6, 1, 4, 1 to 1, 4, 6, 1, 5, 1 to 1, 5, 6, 1, 6, 1 to 1, 6, 6 para na akong rapper class. Okay, so ayan yung mga possible outcomes ng combinations ng 1, 1 to 1, 6 at ng ating third dice. Di naman tayo sa 2, 1 to 2, 6. Yan. So we have 2, 1, 1 up to 2, 6, 6. Ganun lang din plus, combine lang natin. Same goes with 3, 1 to 3, 6, 4, 1 to 4, 6, 5, 1 to 5, 6, and 6, 1 to 6, 6. So kung iisa-isahin natin yan, baka abutin pa tayo ng bukas. Okay, so ngayon ay kuhanin na natin yung kanilang or yung value ng ating random variable x. So ang gagawin lang natin class is tanda natin na ang variable x natin ay ang number of odd numbers. Bibilangin lang natin yung odd numbers na lumabas bawat sample space. Ngayon, kung may 3 odd numbers, edi yung kanyang magiging value ay 3. Kung may 2 odd numbers na lumabas, ang kanyang magiging value ay 2. At kung isa naman ay 1, at kung wala, edi 0 ang gagamitin nating value. So first, kapag sinabi nating odd numbers, ito yung mga numbers na hindi pwedeng i-divide sa 2. So we have 1, 3, 5, 7, and so on. But since we only have 1 to 6 possible outcomes for a die,
ang hahanapin lang or bibilangin lang natin dito ay 1, 3, and 5 only. Okay, so we have triple ones here. So we have 3 as our value. 1, 1, 2. So we have 2 and yan. Bilangin lang po natin yung mga possible, yung mga odd numbers na lumabas bawat sample space. So, kapag binilang natin yan, ito yung mga values nila. So, sa 166, we only have 1 as our odd number. 66 are even numbers. So, yung value niya is 1. Same goes with 211. Ayan, bilangin lang din po natin yung kanilang odd numbers. So, sa 222, since all of these are even numbers, our value is 0. 244, 2 and 4 are even numbers. So, 0 din yung kanyang value. 255, since we have 5 here, 2 5s here, and 5 is an odd number. So, ang value natin is 2. Same goes with 3. Yan. 4, ganun din. Bilangin lang po natin. 422, all are even numbers. So, wala po tayo or 0 ang ating value dan. And hanggang umabot tayo sa 611 to 666. So kapag binilang po natin ang mga odd numbers dito, ayan po yung kanilang magiging values. So first step natin, identify muna natin lahat ng sample space. And second step natin is to assign a value sa bawat lalabas na sample space. Ngayon, doon naman tayo sa second game natin, which is the color game. Ayan. Kahit sa mga cellphone, may naglalaro na rin ng color game, online color game. So suppose you are playing color game. Let's assume that variable G is the number of green that will appear after rolling the color dice. So find the value of variable G. So yung pinaka-random variable natin dito is kung ilan green ang lalabas after rolling the color dice. So the colors that we have here are red, blue, white, yellow, pink, and green. Ngayon, I'll be using again the table diagram, and once being used it, ayan po, nakuha ko na yung mga sample spaces ng color game. So pwedeng tatlong red ang lumabas, pwedeng white, red, red, pwede namang yellow, red, red, green, red, red, tatlong greens, and so on. Ang random variable natin dito ay ang green. So, bibilangin lang natin yung green sa bawat sample space na lumabas. Sa red, 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 wala. Blue, green, red ay isa. Yellow, white, blue ay wala. So, kapag binilang natin ang green sa bawat sample space na to, ayan yung kanyang magiging value. Alright. So, for generalization class, step 1 natin is to identify or give all the sample space. And step 2, assign numerical values for random variables. And the value that we can get from this lesson, there are no secrets of success. It is the result of your preparation, hard work, and learning from failures. Kumbaga, para magkaroon tayo ng sample space, kailangan may experiment. Para magkaroon tayo ng success, kailangan natin ng preparation, ng hard work, at ng learnings. Alam niyo ba na ang Pista ng Nazareno ay isa sa mga pinakamahalagang pagdiriwang dito sa ating bansa, partikular sa lugar ng Quiapo, Manila. Lalong-lalo na sa daan-daang libong deboto nito sa loob at labas ng bansa. Ang imahe ng Black Nazarene o kilala rin bilang Nuestro Padre Jesus Nazareno ay dumating sa Manila mula sa Mexico noong 1606. Ginaganap ang translasyon tuwing January 9. Kada taon, ipinaparada ang imahe mula sa Quirino Grandstand papunta sa Quiapo. At sa araw na ito, libu-libong deboto ang sumisigaw, nagtutulakan para lang makalapit sa imahe. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Ibahagi natin sa ibang ating mga natutunan. At lagi nating tatandaan, the way of success is the continuous pursuit of knowledge. Claim it, matlang people. See you again sa ating next video.